Ang proyektong pagrehabilita ng runway ay pinondohan ng US government sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement EDCA na nagkakahalaga ng 1.3 billion pesos ang nagastos dito, kaya ito ang pinakamalaking proyektong may kinalaman sa EDCA na natapos na. Ang bagong pinaganda na runway ay ngayon ay kayang mag-accommodate ng mas malalaking aircraft kasama na ang malalaking transport planes ng USAF tulad ng Lockheed C-5 Galaxy at Boeing C-17A Globemaster III. Ibig sabihin nito, sa mga emergency, ang mga aircraft na ito ay pwedeng mag-land sa Basa Air Base para magdala ng mga kailangang supplies. Hindi lang ang US Forces ang makikinabang dito. Ang Boeing C-17A Globemaster III ng Royal Australian Air Force at ang Kawasaki C-2 aircraft ng Japan Air Self-Defense Force ay pwede rin mag-operate dito sa pamamagitan ng VFA Visiting Forces Agreement at RAP VFA-like agreement. Ang pagrehabilita ng runway ay nagdala rin ng mga significanteng pagpapabuti sa safety features. Ibig sabihin nito, mas magiging smooth ang mga takeoff at landing na nag-aalaga sa kaligtasan ng mga military personnel at ng mga aircraft mismo. Ang pinalawak na runway ay nagbubukas ng mga oportunidad para sa pakikipagtulungan sa ibang bansa. Halimbawa, ito ay nagbibigay daan para sa operasyon ng malalaking aircraft tulad ng Boeing C-17A Globemaster III ng Royal Australian Air Force na mayroon tayong VFA. Bukod pa rito, may mga usapin na rin para sa RAP VFA-like agreement sa Japan Air Self-Defense Force na magpapahintulot sa paggamit ng kanilang Kawasaki C-2 aircraft. Bilang dagdag sa lahat ng ito, tumanggap din ang Philippine Air Force ng bagong R-11 aircraft refueling truck sa turnover ceremony. Ang truck na ito, na may kapasidad na 23,000 liters ng aviation fuel, ay mag-aasigurong palaging puno at handa sa aksyon ng mga aircraft.